Sa tuwing nagpapagasolina tayo, ilang minuto lang ang kailangan. Hihinto sa gas station, magpapakarga ng ilang litro ng gasolina, magbabayad, at tuloy na ulit ang biyahe. Pero naisip mo ba kung saan talaga nanggagaling ang gasolina? Paano naging posible na ang isang maitim, malapot at halos walang silbing likido na hinuhukay mula sa ilalim ng lupa ay nagiging fuel na nagpapatakbo ng milyong-milyong sasakyan sa buong mundo? At mas nakakagulat pa, posible bang ang gasolina na ginagamit mo ngayon ay nagsimula ang kwento nito bago pa man umirat ang tao? Kung gusto mong malaman ang sagot, samahan mo ako sa paglalakbay ng gasolina mula sa kailaliman ng mundo hanggang sa tangke ng sasakyan mo. Para maintindihan natin ang gasolina, kailangan muna nating bumalik ng napakalayo sa nakaraan. Mahigit 100 milyong taon na ang nakalipas, ibang-iba ang itsura ng ating planeta. Malalawak na karagatan ang bumabalot sa maraming bahagi ng mundo. Sa mga karagatang ito naninirahan ang bilyong-bilyong maliliit na organismo tulad ng plankton at algae. Ngunit ano ang kinalaman ng mga simpleng organismong ito sa gasolina? Kapag namamatay ang mga organismong ito, lumulubog sila sa ilalim ng dagat. Sa paglipas ng milyong-milyong taon, natatabunan sila ng putik, buhangin at iba't ibang uri ng sediment. Habang lalong nababaon, tumataas ang init at pressure sa ilalim ng lupa. Unti-unti silang nagbabago. At pagkatapos ng napakahabang panahon, nabubuo ang isang bagay na kilala natin ngayon bilang crude oil o krudo. Kaya tinatawag itong fossil fuel. Hindi ito basta nabubuo sa loob ng isang taon o kahit isang siglo. Kailangan ng milyong-milyong taon upang mabuo ang langis na ginagamit natin ngayon. Ngunit kung nasa ilalim ng lupa ang langis, paano naman ito nahanap? Hindi naman basta nag-uhukay ang mga kumpanya kung saan nila gusto. Napakamahal lang paghahanap ng langis. Sa katunayan, maaring gumastos ng milyong-milyong dolyar ang isang kumpanya at wala pa rin makuhang kahit isang patak ng krudo. Kaya gumagamit sila ng makabagong teknolohiya. Isa sa pinakamahalagang paraan ay ang tinatawag na seismic survey. Sa prosesong ito, nagpapadala sila ng malalakas na vibration sa lupa. Kapag tumama ang vibration sa iba't ibang layer ng bato sa ilalim ng mundo, bumabalik ang signal. Parang ultrasound na ginagamit sa ospital. Pero sa halip na katawan ng tao, sinusuri ay ang loob ng planeta. Sa pamamagitan nito, nakakagawa ang mga siyentipiko ng larawan ng mga bato at posibleng imbakan ng langis sa ilalim ng lupa. Kapag may nakita na silang magandang senyales, saka pa lamang magsisimula ang pagbabarena. Pero gaano nga ba kalalim ang kailangang hukayin? Sa maraming kaso, umaabot ito ng ilang kilometro sa ilalim ng lupa. May mga pagkakataon pa na nasa gitna ng karagatan ng langis. Kaya siguro nakakakita ka ng malalaking oil rigs sa mga larawan o balita. Ang ilan sa mga ito ay napakalalaki na para silang malilit na lungsod na lumulutang sa dagat. Kapag naabot na ang oil reservoir, nagsisimulang kunin ng krudo. Ngunit dito pa lang nagsisimula ang tunay na kwento. Dahil ang krudong lumalabas mula sa lupa ay hindi pa gasolina. Sa katunayan, isa itong halo-halong likido na binubuo ng maraming iba't ibang chemical. Kaya ang susunod na tanong ay ito, paano nagiging gasolina ang krudo? Pagkatapos makuha, dinadala ang krudo sa refinery gamit ang mga pipeline, tren, tanker, truck o malalaking barko. At dito nagaganap ang isa sa pinaka-importanting proseso sa modernong industriya. Ang refinery ay parang isang higanting kusina. Pero imbis na pagkain, langis ang niluluto neto. Pagdating ng krudo sa refinery, pinapainit ito sa napakataas na temperatura. Mahigit 350 degrees Celsius. Sa sobrang init, nagsisimulang sumingaw ang iba't ibang bahagi ng krudo. Pagkatapos ay pumapasok ang singaw sa isang napakataas na tore na tinatawag na distillation tower. Ano naman ang nangyayari doon? Habang umaakit ang singaw sa loob ng tore, naghihiwalay ang iba't ibang sangkap ayon sa kanilang boiling point. Ang pinakamagagaan na sangkap ay umaakit sa itaas. Ang mas mabibigat naman ay nananatili sa ibabang bahagi. Dito nakukuha ang iba't ibang produkto na ginagamit natin araw-araw. Kasama rito ang LPG, kerosene, jet fuel, diesel at syempre ang gasolina. Pero nakakagulat na hindi pa rin sapat ang prosesong ito. Bakit?
dahil hindi lahat ng bahagi ng krudo ay maaaring gawing gasolina agad. Kaya gumagamit ang refinery ng isa pang proseso na tinatawag na cracking. Sa prosesong ito, hinahati ang malalaking hydrocarbon molecules upang maging mas maliliit na molecule. Parang pagputol ng isang mahabang kadena upang makabuo ng mas maraming piraso. Sa mamamagitan nito, mas maraming gasolina ang naliliga mula sa bawat bariles ng krudo. At dito nagiging mas epesyente ang buong proseso. Ngunit handa na ba itong gamitin sa sasakyan? Hindi pa rin. Ang bagong gawang gasolina ay kailangang linisin. Inaalis ang sulfur at iba pang impurities na maaring makasira sa makina at magdulot ng mas mataas na polusyon. Pagkatapos nito, nilalagyan ito ng iba't ibang additives. Ang mga additives na ito ang tumutulong upang mapanatiling malinis ang fuel system at mas maayos ang performance ng makina. Napansin mo na rin ba na may iba't ibang uri ng gasolina sa gas station? May 91, 95 at minsan ay 97 pa. Ano naman ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Ang mga ito ay tinatawag na octane rating. Mas mataas ang octane rating, mas mataas ang kakayahan ng gasolina na labanan ang hindi tamang pagsabog sa loob ng makina. Ngunit hindi ibig sabihin na mas mabilis agad ang sasakyan kapag mas mataas ang numero. Nakadepende pa rin ito sa disenyo ng makina. Matapos ang lahat ng prosesong ito, saan naman napupunta ang gasolina? Kapag pumasa na ito sa mga quality test, inilalagay ito sa malalaking storage tank. Pagkatapos ay dinadala sa iba't ibang terminal at gas station gamit ang tanker trucks. Doon ito iniimbak sa ilalim ng lupa habang naghihintay na gamitin ng mga motorista. At sa wakas, darating ang sandali na pupunta ka sa gas station, magpapakarga ng gasolina, at sa loob lamang ng ilang minuto mapupuno ang tangke ng sasakyan mo. Ngunit sa likod ng bawat patak ng gasolina ay nakatago ang kwento ng milyong-milyong taon ng kasaysayan, agham, teknolohiya at napakalaking industriya na nagpapatakbo sa modernong mundo. Kaya sa susunod na magpapagasolina ka, isipin mo ito. Ang fuel na ginagamit ng sasakyan mo ay nagsimula bilang simpleng organismo sa sinaunang karagatan. Nabaon sila sa ilalim ng lupa, naging krudo, pinainit, pinaghiwa-hiwalay, nilinis at pinahusay sa refinery. At pagkatapos ng napakahabang paglalakbay, napunta ito sa tangke ng sasakyan mo. Hindi ba't nakakamanghang isipin na ang isang bagay na ginagamit natin araw-araw ay may kwentuang nagsimula pa bago umiral ang sangkatauhan? Kung nagustuhan mo ang video na ito at may bago kang natutunan, suportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pag-like ng video. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa Basti TV PH at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating content. Dito sa Basti TV PH, mga tanong na akala mo simple lang pero may nakakagulat na paliwanag. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!